sabihin, Ama, sa inyong mga kamay ay pinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Palakpakan muna natin ating Panginoon. Siyempre, ang magpapatuloy nito ay walang iba kundi ang ating pastor na si Pastor Alan. Amen. God is good. All the time. Yan, grabe. Nga, God is good. All the time. Oh, grabe nga. So, ngayon, huliin ang Panginoon, no? So, huliin ka na po tayo. Kumbaga sa ano ay huling pagkain ng ating espiritu sa araw nito. At mamaya pagkatapos nito ay kakain naman ang ating body and soul ng pagkain para sa kanya. Hindi po ba? Kasi dalawa po yung nagugutom sa atin. Soul and spirit. No? So, ang pagkain ng ating spirit ay yung ating salita ng Diyos. Nung mabuhay ang ating espiritu. Kasi nung patay pang ating espiritu, ang nagugutom nun sa atin yung ating soul para sa pagkain dito sa mundo. Pero mabuhay ng ating espiritu na tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon at sa tagapagligtas ng ating buhay, kung paano nabuhay si Kristo sa espiritu, ganun din naman nabuhay din tayo sa espiritu. Kaya nagugutom na tayo sa pagkain espiritual. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Amen? Amen? So yan, no? Ngayon ay dalago po tayo sa huling salita ng ating Panginoon. Ang wika niya ay, ang sabi niya sa John, Lucas chapter 23 verse 46, ang sabi niya, sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo, ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. So dito ay makikita mo na, sabihin muna tayo manalangin. Pero maraming salamat sa Lord ng Diyos. Gabayin niyo po kami sa huling wika, sa ikapitong wika kayo noon. Ikaw agad ang patuloy po na manguna sa amin. Bigyan niyo kami ng kalaman at karunungan, maging lingkod. Gamitin mo lamang kung maging daluyan ng iyong pagpapala sa pangalan ni Jesus. Amen. So dito ay makikita natin yung huling wika, no? Na sinabi ng ating Panginoon, sa mga kamay mo ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Kasi hindi po siya mamamatay kung hindi niya ipagkakatiwala o aalisin ang kanyang espiritu sa kanyang katawang lupa. So kailangan maalis ito. Kaya makikita natin dito na ang ating espiritu kasi binubuo ng body, soul, and spirit. No? So, ibig sabihin, ang spirit, ito yung nagbibigay ng buhay sa body and soul. Kapag inalis na ng Diyos ang ating espiritu, mawala na ng buhay ang body and soul. Kaya meron sikang coming. Kung meron sikang coming, muling babalikan ni Kristo ang ating body and soul. Ang body, papalitan niya. Pero ang soul, ililipat na niya sa bagong katawan kasama ang ating espiritu. No? So, yun ay, kaya dito ay sinasabi ni Jesus Christ na bago umalis ang ating espiritu sa katawang lupang ito, ay kailangan matagpuan natin ang ating tagapagligtas na walang iba kundi si Kristo. Kasi kung hindi natin matatagpuan ang ating tagapagligtas na si Kristo, ang ating espiritu mananatili itong patay. Hiwalay sa Diyos. Ang ibig sabihin, yung kamatayan spiritual, pagkahiwalay sa Diyos. Kaya kung ano ang ginagawa ng body and soul, nadadamay ang ating espiritu. Madadamay. Kaya, halimbawa, hindi pa tayo kumikilala kay Kristo, ang ating body and soul, walang ginawa yan kundi maghanap buhay, negosyo, trabaho, mula Lunes hanggang Linggo, walang panahon sa Diyos. Walang panahon yan kasi nga, ang buhay lang sa kanya, body and soul. Paano yung spirit? Ang spirito nandyan, nagbibigay buhay lang sa body and soul, pero patay siya sa connection sa Diyos. Kasi ang spirit, ito lang yung magkakaroon ng connection sa Panginoon. Ngayon, kapag tinanggap mo na si Kristo, nabuhay na ngayon ang iyong espiritu. Kaya kompleto na ang pagkatao mo. Meron ka ng body, soul, and spirit. Hindi ka na nagugutom sa pagkain lamang. Nagugutom ka na rin sa
salita ng Diyos. Kung titignan natin, maraming mayayaman. Sabi, ang yaman ko naman. Lahat maraming rin ako, may bahay, may kotse ko. Bakit? Parang kulang pa rin. Bakit may kulang pa rin sa akin? Anong kulang sa kanya? Ang kulang sa kanya, patay pa ang kanyang espiritu. Kulang pa ang kanyang pagkatao. Kasi ang binubuo natin, sabi sa Biblia, ang tao ay binubuo ng body, soul, and spirit. Kaya kapag patay pa ang espiritu mo, sabi ng Biblia, hindi ka magugutom sa pagkain espiritual. Hindi ka magugutom. Ang kagugutoman mo lang yung mga pagkain dito sa mundo para sa soul mo. Kaya kain ka ng kain, nabubusog lang sa yung soul mo, pero ang totoo, payat ang espiritu mo. Patay siya. Bakit? Kasi hindi yan kumakain ng salita ng Diyos. Kasi nga, yayain mo maya sa Bible study, ayaw makinig niyan, boring sa kanya yan. Kung yayain mo sa inuman yan, punta tayo sa pamamasyal. Gustong-gusto niya. Kasi yung gusto ng kanyang soul. Kasi ang soul, siya ay nanggaling dito sa mundo. Siya ay nanggaling dito sa mundo. Ang spirit, ito yung nanggaling sa Diyos. Ang sabi sa mga ngaral, chapter 12, verse 7, ang sabi niya, at ang alabok ay babalik sa lupa na gaya ng una. At ang espiritu ay babalik sa Diyos na nagbigay nito. So, ibig sabihin, yung ating espiritu, yung ating buhay, ito yung nanggaling sa Diyos. Namatay lang ito na magkasala siya Dan at si Eva. Ibig sabihin, nahiwalay na siya sa Diyos. Wala nang connection. Parang cellphone lang yan. Ang cellphone, kapag walang signal, makakatawag mo yan sa tatawagan mo. Kapag walang signal, buo ang cellphone, dawa. Buo. Gumagana. Pero dahil wala siyang signal, ano mangyayari sa kanya? Walang mangyayari kasi hindi mo matatawagan yung gusto mong tawagan. Pero kapag mayroon siyang signal, kahit gaano kalayo, kahit hindi mo alam kung saan yung tao, kapag tinawagan mo, dahil may signal ka, may signal siya, magkukontak kayo. Amen? Ganon din yung spirit natin. Ang spirit natin, ito yung kumukontak sa Diyos. Kaya nung nabuhay ng espiritu mo, dalawa na ang nabubuhay sa'yo. Halimbawa, nanonood ka ng TV, araw ng linggo. Ang nanonood ba sa'yo? Soul o spirit? Nanonood sa bahay ka, nanonood ng TV. Yung soul mo, kasi gusto niya manood ng TV. Pero ang spirit, ayaw niya yun kasi ang gusto niya makinig ng salita ng Diyos. Gusto niya magpuri at magsamba sa Diyos. Kaya nagtatalo ang dalawang ito. Gusto mo manatili sa bahay mo o gusto mo pumunta sa bahay mo? Kapag nanalo ang espiritu mo, kasama ang soul mo. Amen? Amen? Kasama ang soul mo kasi hindi pwede maghiwalay sa isang katawan mo. Kung nasaan yung katawan mo, nandoon ang body spirit mo. Ang soul and spirit mo. Kung ang body mo, kung natutulog, nandun din yung soul and spirit mo. Kung ang body mo nandito sa church, nandito rin yung soul and spirit mo. Amen? Kaya, makikita natin dito, kaya sinabi ni Jesus Christ, Ama, sa mga kamay ko, sa mga kamay mo, pinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Bakit? Sapagkat hindi siya mamamatay hanggat hindi kinukuha na Diyos ang kanyang buhay. Amen? Hindi siya mamamatay, kailangan ibigay niya muna ito para mamatay siya. Dahil ang kabayaran ng ating kasalanan ay kamatayan. Kailangan niyang mamatay. Kaya gusto niyang ibigay. Ipagkisabi niya, Ma, ipinagkakatiwala ko na sa iyo ang aking espiritu dahil gusto ko na silang maligtas. Dahil ang kabayaran lamang ng kanilang kasalanan ay kamatayan ko. Nung mamatay si Jesus Christ, ano nangyari? Yun ang dahilan kaya pumunta siya at inaralan ang mga espiritong nakabilanggo. Ang sabi sa Biblia, ganito sinasabi sa 1 Peter chapter 3 verse 18 to 20. Sabi niya, sapagkat si Kristo ngayon pinatay, kahit wala siyang ginawang masama, at minsan lamang siyang namatay, upang mapatawad ang mga kasalanan natin. Siya na walang kasalanan ay pinatay, alang-alang sa ating mga makasalanan, upang madala niya tayo sa Diyos. Pinatay ang kanyang katawan, ngunit binuhay siya ayon sa Espiritu. At sa kalagayan din dito, sa espiritual,
Nangaral siya, pinuntahan niya ang mga espiritong nakabilanggo. Mga espiritu nakabilanggo. Bakit? Kasi nga ang espiritu yung aalis. Ito yung babalik sa Diyos. Ito yung sinabi sa Biblia, minsan lamang mamatay at pagkatapos ay paghukom. Ang ating espiritu ay hindi namamatay. Ang mamamatay lang sa ating body and soul kasi wala dating ang buhay. Nagkaroon na ng buhay niyan nung sila hiningan sa ilaw kaya sa tinawag na kaluluwang may buhay. Kaya kapag tinanggal ng Diyos ang kanyang buhay, babalik siya sa kanyang dati, kaya mayroon sikang kaling. Kapag siya namatay, natutulog lang yan. Nag-aantay sa pagbabalik ni Kristo. Kung nasaan ang body mo, nandun ang soul mo. Kung ang body mo nandun sa dagat, nandun ang soul mo. Kung ang body mo nandun sa bangin, nandun ang soul mo. Nasaan ang espiritu mo? Wala na sa body ng soul mo. Dahil iyan ang inalis ni Kristo. Nandun yan sa harap ng Diyos. At iyan ay umaharap sa hato ng Diyos. Ikaw ba'y langit o impyerno? Kaya, pinakikita dito ng ating Panginoon na haharap ka sa hukuman ng Diyos pagkatapos mong mamatay. Kasi nga dalawa ang buhay mo. Buhay, soul, and spiritual. Soul and spiritual. Na ang totoong ikaw ay nanggaling sa lupa at babalik ka rin sa lupa. At ang iyong espiritu ay babalik ito sa Diyos na may bigay nito sa iyo para ikaw magkaroon ng buhay. Kaya sabi sa banal ka mag-sistema, nung siya nangangaral siya at hindi na gusto na kanyang pangangaral, kaya pinagbabato siya ng mga tao nakikinig sa kanya. Hanggang siya ay mamatay. Pero sabi ni Stephen, Ama, patawarin niyo ko sila sapagkat hindi nila alam ka ng ginagawa. At Ama, tanggapin mo ang aking espiritu. Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Nung umalis ang kanyang espiritu sa kalamang namatay, si Stephen. So doon ay pinakikita na ang ating buhay ay hindi mananatili sa mundong ito. Pagkatapos mong mamatay, sa kakalamang haharap sa hukuman ng Diyos. Ang harap sa iyo, yung spirit mo. Ang soul mo ay mag-aantayan sa pagbabalik ni Kristo. Muling bubuhayin ay meron tinatawag na sikang kami. Sikang kami. Ang samantalang parurusahan ng Diyos yung spirit mo. Yung spirit mo. Kaya sabi doon, nang namatay ang mayaman, dinala siya saan siya dinala? Sa hadis ng pagdurusa. Namatay rin si Lazaro. Dinala siya saan? Sa piling ni Abraham. Kaya yung mga mananampalatayang mamamatay, dinadala ko yan sa piling ni Abraham. Sapagkat si Abraham ang ama ng mga mananampalataya. Siya yung ama ng mga mananampalataya. Nandun ang ating spirit at nandun ay inaalin siya rito. Ngayon, nasaan ang body soul natin? Narito nag-aantay sa pagbabalik ni Kristo. Kaya sabi ni Pablo, sabi ni Pablo, yung mga sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 13, sabi niya, ito ang mahiwaga na sabi niya, yung mga tao na matayan ay huwag mawala ng pag-asa. Sapagkat sila'y natutulog na ngayon. Sila'y muling bubuhay ni Kristo sa kanyang muling pagparito. Paano mabubuhay yan? Kailangan yung isang espiritu mo, ibabalik yun doon sa body and soul mo. At doon ay sa kakalangan, kaharap sa Diyos na buo na yung pagkatao. Meron ka ng body, soul, and spirit. Pero yung body mo, papalitan niya ng body maluwalhati. Katawan na hindi na namamatay kailanman. No? So yan ay makikita natin kung bakit sinabi ni Jesus Christ sa mga kamay mo, itinagkatiwala ko ang ating espiritu dahil darating ang araw na tayo ay haharap sa Diyos is spiritual. Kapag namatay tayong kilala natin si Kristo, maganda ang buhay natin. Pero kapag namatay tayong walang pananalig at panampalataya kay Kristo, ikaw na ang pinakamahirap dito sa mundong ito. Mahirap ka na nga rito sa lupa, mahirap ka pa rin sa langit. Ang maganda, mahirap ka rito sa lupa, mayaman ka naman sa langit. Dahil sinabi ni Jesus Christ, alam kong mahirap ka, pero ang totoo, mayaman ka. Amen! Dahil sumasampalataya ka sa akin. Sumasampalataya ka sa akin. Kaya sabi ko nga sa kanila, mayaman ako eh. Ay maniwala, mayaman ako.
Dalang bahay ko ng mansion eh. Ang daanan mo rin lang tayo dito. Pag dalaw nila ng isang kilong dito lang, milyonaryo na ako rito eh. Pero, ang sinasabi ko, totoong mayaman ako. Bakit? Ang kayamanan ko ay walang iba kundi si Kristo. Amen! Ang kayamanan mo at kayamanan ko ay walang iba kundi si Kristo. Siya ang totoong kayamanan natin. Hallelujah. Kaya puri ng Diyos, nawa, meron tayo naiintindihan sa pitong wika na ating naiintindihan. Kung hindi ko na pwedeng ipaliwanag pa, nakaroon ko na luwanan natin lahat. Magmula sa simula hanggang sa ikapitong wika ay naiintindihan na natin. Kasi kung ipapaliwanag ko ba, baka umaba pa tayo. Amen? Okay, lahat po tayo ay tumayo. Pasalamatan po natin ang Panginoon. Meron pong pagkain dyan. Huwag po tayo uwi muna sandali. Pagkatapos po nito, kakain ang ating body and soul. Into your hands, I do not desire the Lord. Enter your blood. Into your hands. Tayo ay makapagpunan. Tayo tumayo. Tayo tumayo. Tayo tumayo.
Siyempre, Okay, bago po tayo magtapos, tawagin po natin si Pastor Ramon Obihas. Upo muna tayo. Pastor Ramon Obihas, yan. Narito po yung certification para po sa ating civil last word. Yan, pwede po picture muna tayo, Pastor. Okay. So, pangalawa, si Pastor George Rivera. Pastor George, yung pangalawa ay hindi ko naman sa isa. So, tanggapin mo muna ito. Pangatlo, si Pastor Wally. Pastor Wally. Nasaan na? Narapon na? Ang gusto mo na? Hindi ko na tayo, nandito pa tayo sa mundo. Pastor Wally. Ayun na, ayun dabuting uli, oh. Nabuhay eh. Pastor Wally, yan. Ako, ibig sabihin na, member na ako sa barangay. Kasi pag wala ka certificate, hindi ka member din. Dito mo na, Pastor. Dito mo. Oh, may certificate ako, member ako. Oh. Pag hindi kayo ng certificate, wala kayong barangay. Okay, Pastor Toby Pakuhan. Certificate ako, member na ako. Yan, si Pastor Paul Cueste Cristiano. Yan, si Pastor Roel. Yan. Yan. Dito si Pastor Alan. Kapitison ni Pastor Alan. Daring dito, daring. Okay, lahat na dito. Chairman Lina Reyes, wala, no? Chairman Lina Reyes. Okay, lahat po tayo picture na. Lahat po tayo picture. Para may souvenir. Para may souvenir tayo sa civilization natin. Dito tayo. Dito na, pag ganun. Sige. Tama. Tayo lahat pala. Lahat po tayo dito. Yan, lahat po tayo. Subuto para makita. Ano ba ito? Meron ba kayo na to? Meron yan. Mayroon na to. Sa lagi? Dito na ba nakarating? Nakarating ka naman sa lagi? Sa mansion ka na ron. Mansion ka doon. Gusto na pumunta sa lagi.